na po, tulungan ninyo ako. Kailangan ako ng anak ko. Ay, yung anak ko, naputukan ng naputukan ng granada. Nabasag. Tulungan niyo akong makakauwi. Total naman, natapos naman ang kontrata ko dito. Natapos na. Kailangan ko nang umuwi. Kailangan ako sa anak ko. Kailangan ako sa anak ko. Please, nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan ninyo ako, mga idol. Parang makauwi man lang ako. Makauwi ako kahit ticket na lang. Pag ticket na lang sana. Kasi hindi ako binilihan ng amo ko ng ticket. Sunod buwan pa ako niya bibilihan. Pero kailangan ako ng anak ko ngayon kasi nabasag yung kalahating katawan niya. Nabasag. Yes, mga kabayan, magandang araw po sa ating lahat. Narinig nyo guys, umiyak siya, nanghingi siya ng tulong na makauwi sa Pilipinas. Bakit? Sabi niya yung anak niya nasabugan ng granada. So kung granada ang sumabog, wala. Tiklo talaga. Delikado granada. Kawawa naman. Guys, kung manghingi tayo ng tulong, una sa lahat, kailangan alamin natin yung address natin kung saan tayo nakatira. Okay? Kung manghingi tayo ng tulong, una, ibigay mo yung kumpletong address, anong bansa ka, anong lugar, okay, anong street, saan ka nakatira, anong number ng building, anong number ng kwarto mo. Yan, alamin natin yan, parang may magresyo, madali lang. And then, kung nandito tayo sa ibang bansa, una sa lahat, alamin din natin yung mga contact number, kung saan tayo manghingi ng tulong. May number ka sa agency mo, may number ka sa embassy, may number ka sa UWA, and then may number ka sa pulis. May mga emergency, magtawag ka sa pulis. Yan, huwag kayo matakot magtawag sa pulis kung may mga emergency. Okay? Nancy Kabayan, nanghingi siya ng tulong, and then wala siyang address na binigay. So paano natin siya ma-reach out? Ang ginawa ko, pumunta ko dun sa Facebook niya, tiningnan ko. Kasi sabi niya, nasabugan daw ng granada yung anak niya. Pagtingin ko dun sa Facebook, naglagay siya doon ng wordings na hindi pala granada ang sumabog sa katawan ng anak niya, dinamita. So, dinamita ang sumabog sa katawan ng anak niya. Nakita ko doon yung anak niya, tinakpan niya yung katawan. Nagulat ko, real talk to ha, huwag kayong magalit. Pagbukas ko sa Facebook niya, ang unang nakita ko yung sexy niyang katawan. Yung puwet niya. Naku po, kung nagtrabaho tayo dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, huwag tayo mag-post ng mga ganyan, yung mga malaswa na larawan, malaswa na video. Kasi magagalit yung mga employer natin. Nandito tayo sa ibang bansa, lalo na kung ang employer mo, lokal, mga taga rito. Bawal yan sa kanila. Kung makita ka na ganyan yung mga post mo, nako, ipa-deport ka, matanggal ka sa trabaho, or ipapakulong ka pa nila. Yan ang delikado kung nagtrabaho tayo dito sa Middle East. Bakit? Yung mga employer natin, nakatakip yan lahat. Sirado yung katawan nila, mata lang ang makita. So bigyan natin ng respeto sila. At then bigyan din natin respeto yung mga katawan natin. Nagulat lang ko, pasensya na ha, nagulat ko. Pagtingin ko sa Facebook, yun nakita ko. So kung nandito tayo sa Middle East, una, bigyan natin ng respeto yung sarili natin. Bakit? Kung magbigay tayo o magpakita tayo ng mga malaswa na mga larawan, maapektuhan yung ibang mga OFW. Imagine dito sa Middle East, kung makita yan nila, lalo na sa ibang lahi, maiba yung isip nila, o ganyan pala yung mga Pilipino dito magtrabaho. Sumasayaw na nakahubad. Naku po, pasensya na.
Kasi yun ang nakikita ko, pangit tingnan. Nandito tayo sa Middle East. Maapektuhan yung ibang mga OFW dito. So guys, yun lang ha. Kung nandito tayo sa ibang bansa, kung manghingi tayo ng tulong, una, complete address ang ibigay mo. Parang dali ka lang ma-reach out. And then, may mga contact number ka kung sino yung dapat mong tawagan para ma-rescue ka. Okay guys, maraming salamat and God bless.